Hi guys! Welcome back to my vlog! Hello! Ang saya! Bukod sa kailangan nating mag-vlog ulit, kailangan ko ng pambayad sa renta. Kasi nakalipat na tayo dito sa mas malaking space, malaking bayarin. So, hello sa inyong lahat. Na-miss ko na rin talaga mag-vlog. Alam nyo, sa totoo lang, punong-puno na nga yung storage nitong phone ko kasi ang dami kong videos. Kapag may mga time ako ng mga nakaraan na nagba-vlog talaga din ako. Kaso hindi ko siya na-edit. Nakalimutan ko na vlogger tayo. Kasi monetize naman kasi yung YouTube channel. So, sayang naman ang pinaghirapan namin doon. But pawis talaga, pinag-ikatan namin yun. Kasama ko yung kaibigan kong editor. No, may edit ka na ulit. Sabi ko nga, kung hindi ko pala natigil yung vlog ko, series na siya. Naalala niya yung una kong vlog. Grabe, ang payat ko pa doon. Ngayon, taba ako na. Wala nang nag-shop ako sa labas. Ayun, medyo hindi ko na naasikaso yung pag-vlog ko. Ngayon, na-inspire ako. Kapag talaga marami kang bayarin, may inspire kang trabaho. Flashback. Ayun yung baba. Yan, paakyat. Dito, may place dito. Pwede ditong maglagay ng mga stocks. So, sakali, stocks ng damit. Yan. Tapos ito kasi kitchen. Lababo. Yan. Tapos, paglabas mong onte, ayan. Ito yung area. Pwede sana dito yung tahian. Ayan, no. Ilang makina kasya dito. Kasya yung makina namin. Tapos ito, yan. Ito yung maganda kasi may magiging lugar ako dito. Dito yung tabasan ko. Mas maganda kasi nakabukod. End of flashback. Excited na kaming lumipat niyan. Kaya dumating na yung araw na maghahakot na kami ng gamit. Yan yung mga tumulong sa amin, di ba? Ang galing nila. Sa taas talaga nila dinaan, sa taas ng truck. Kasi para mas mabilis yung hakot, since nasa second floor nga siya, iniisip ko nga nito kapag naglipat ng makina, 9 pa naman yung mga makina ko. Ang hirap, ang bigat, diba? At ayan, yung dalawang sidekick natin dyan, ng mga sexy, diba? Ang sexy ng mga taga-ligpit natin, naka-crop top. Hindi mo makikita yung kung magtatagumpay ka, kung hindi mo naman susubukan, diba? Sabi nga, yung business, ay parang sugal yan Pero naisip ko kasi, since andito na rin naman ako sa field na to, at alam ko hindi ko pa naman nabibigay yung best ko na sipag, best ko na effort, kahit alam kong medyo makikipagsapalaran pa ako dito sa mas malaking space, i-go natin yan. Kaya tiwala lang guys. Pinush ko tong lugar na to, ang dami ko ng gamit. Hindi sa maraming pera. Ang dami ko na kasing gamit, dami ko ng tela. Tapos, ang dami ko na ring makina. Pero yung mga makina ko naman talaga, hindi naman talaga yan lahat nag-ooperate ng maghapon. Ang kasama ko pa ring mananahe is sila pa ring 3. Ate Arlene, naligaw. Hi, Abby. Ate Connie. Oh. Yay, first day. Meron kaming time na nagtahi kami ng marami. Nag-try ako mag-mass production ng OJT uniform. Tinignan ko kung kaya ko and ayun, kaya namin. Kaya mula ngayon, tumatanggap po kami ng mga mass production ng uniform. And ayun na nga, gusto ko lang sa inyong i-flex at ibalita yung aking bagong pwesto. Pangarap ko talaga magkaroon ng isang pwesto na yun, doon na kami mananahe. Tapos magkaroon kami ng magiging display. Doon kasi sa una naming lugar, ay dahil sa maliit yung pwesto na yon, thankful pa rin ako kasi doon ako nakapagsimula. Alam mo yun, mas maliit lang yung upa namin. Tapos na-try ko kung okay ba ako na magkaroon ng pwesto. Mas okay ba kaysa nung nasa bahay pa. Ito yung binigay sa akin ni Lord na trabaho kung saan ito rin yung hilig ko. Pag kasi nire-realize ko na parang yung tingin ng iba, wow, kaya niyang bayaran yun. Ang sagot ko, di ko rin alam. Nagplano ko dito na kung paano ko survive kasi ang laki nitong pwesto nito. At syempre, expected na ninyo na malaki yung bill dito.
So, may plano ako na tiwala lang at panalangin ang aking makakatulong sa'yo. Ayun, tingnan na lang natin. Tinatry ko lang talaga na, alam mo yun, mag-level up kasi yun kasing mga gamit ko, yung mga napundar ko na gamit is bagay siya dito sa ganito kalaking lugar. So, meron na kasi ako mga nabili ko lang dito sa friend ko na nagsara ng shop. Meron na akong nakuha ng mga backdrop sa pictorial. May mga plano ako ng mga mini studio, mga ganon. Pero sa mga time na to, nag-a-adjust pa talaga kami. Yung pwesto na to, ito lang kasi yung aircon. At wala naman akong magagawa. Shout out sa nagparenta sa'yo, Kuya Marshall. Pag mayaman yung lugar niya, guys, naka-glass. So, saan ka magbibintana dito? Or saan ka mag-exhaust fan? So, pang aircon talaga siya. So, tanggapin na natin. At hindi ko naman kasi pinlano pa sana sa buhay ko na lumipat sa pwesto na aircon. Hindi pa. Kasi hindi pa naman ganun kabongga yung kinikita ko talaga. Magtrabaho ka na lang ng mabuti, Mary Jill. Ayan, yung gitna, para sa mga mananahe, yung lugar nila, puro tahian dito sa gitna. Tapos may isa pang space doon na bakante is bala ko magparenta, mag-ipon kami ng mga pamparentang damit. Ayun, and yun nga, yung mga stocks na mga ready to wear. At eto pa, kung kailang lumipat kami ng pwesto, ang mahal ng gas, ang mahal ng kuryente. Ayun na. Saka siya nagmahalan. Kung kailang lumipat kami ng pwesto, kung kailang kami nag-aircon, ang mahal ng kuryente. Lord, bahala ka na sa amin na. Kasi smooth ko naman to nakuha. 1 month ko tong pinag-isipan bago ko siya nag-decide na hindi naman siya yung, ay gusto ko yun, lipat tayo, hindi naman ganun. Sabi ko nga doon sa mga kasama ko, yung decision ko, buhay yung kapalit nun. Alam mo yun, sa akin lahat nakasandal. Kapag binigay sa'yo, alam mo, makukuha mo ng smooth, wala naman siya naging problema. So, ito lang, lumabas yung problema. Nung lumipat kami, sobrang init. Yun nga, dahil nasa terrace kami, ang ganda nga niya, kaso lang, sobrang init nung yun, ito sa gitna. Kaya yun, nagsisikan na kaming lahat dito muna sa aircon. Kasi di ko naman kayang tiisin na sila ay iniihaw doon sa sala habang ako naka-aircon. Di ko naman kaya yun. Dahil 3 lang naman sila, saktong-sakto sila dito sa lugar. So dito na muna ulit kami sama-sama. Wala pa naman akong ilalagay din ng mga onahan kasi kasalukuyan pa lang, gagawin pa lang namin yung mga i-onan kong damit, mga pang-parent, gagawin pa lang. And hindi ko pa rin ibibili yung printer kasi wala pa rin pasukan, mabenta kasi yung pagpasukan. So bago magpasukan, kailangan makuha ko na yung printer. And ayun, sa ngayon, ganito muna yung setup natin. Update ko kayo sa mga mangyayari. Sisimulan natin ang bagong life natin dito sa 2nd floor. Ayan, everyday naman, positive tayo lagi. So, ayan, abangan nyo yung mga susunod kong vlog. Update sa buhay namin dito sa Tahian. Ayun nga, maglalabas ako ng tutorial para sa mga gustong matutong manahe. Para sa unang-una naman talagang goal nitong ating vlog, yung makatulong sa mga beginners, sa mga aspiring mananahe, kung paano sila magsisimula. And ayun, maglalabas pa rin tayo ng mga tutorial, mga tips and ideas para sa mga gustong matutong manahe. Gusto ko mag-thank you sa mga kaibigan ko online at sa mga friends ko talaga sa buhay, at sa mga followers ko na hanggang ngayon nagme-message sa akin na nakakapanood ng vlog ko. Salamat sa support nyo at sa mga wish nyo para sa akin. Yung iba kahit di ko naman personal na kilala. Thank you.